Sa magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon dahil po sa kabila ng ating masamang panahon ay nagkatipon-tipon pa rin po tayo upang sabay-sabay na purihin siya at handugan ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Kaya naman po sa umagang ito, bigay po natin ang ating best sa pag-awit at pakikinig ng kanyang salita. Buksan po natin ang ating puso't isipan sa salita ng ating Panginoon sa umagang to at ibigay po natin ang lahat sa ating Diyos. At bago po ang lahat, inaanyayahan ko po na tayo po ay magkaroon ng sandaling panalangin. Hallelujah, Jesus. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Father God in heaven, Lord, thank you, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Muli po, binigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon, upang maparito at magsamba sa inyo, Panginoon. Lord, for the whole week, we thank you, Panginoon, that you guided us, Lord God, sa mga lugar po na aming pinuntahan. You protected us, Panginoon, against po sa mga sakit, sa aksidente at disgrasya, Panginoon. At salamat po sa mga pagpapala mo na aming natanggap, Panginoon, sa mga araw na dumaan, Lord God. Lord, we are grateful for everything that you are doing in our life, Panginoon. And at this moment, Lord God, we humble ourselves before you, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng pusong handang magpuri at magsamba sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin ang gawain ito, Panginoon, sa iyo. Gabayan niyo po kami magmula sa umpisa hanggang sa huli, Panginoon. Dalangin din namin ang presensya mo, Lord God. Dalangin namin ang gabay mo at ng Holy Spirit sa bawat isa, Panginoon. Lalo na po sa worship team, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoon, para po sa iyong kaluwalhatian at kaharian, Panginoon. Ganon din po sa aming pastor, Lord God, na magbabahagi po ng iyong salita. Lord, pour him the knowledge and the wisdom na kailangan niya po, Panginoon, sa pagbibigay ng salita mo, Panginoon. At ganon din po sa amin na magre-receive nito, Panginoon. Open our hearts and minds, Panginoon, for your word, Panginoon, and for all the blessing that we are about to receive this morning, Panginoon. Lord, gabayan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng pag-intindi at katalinuhan, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord God. Maunawaan po namin ito ng lubos at maitanim po namin sa aming mga puso't isipan, Panginoon. And we pray, Lord God, tulungan niyo po kami na magamit po namin ito sa aming mga pang-araw-araw na buhay, Panginoon. To help us to be a better Christian, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa umagang to. Amin ka pong niluluwalhati, amin ka pong sinasamba at pinupuri, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi sa awit 86 verse 12, O Panginoong Diyos, buong puso'y laan, pupurihin kita magpakailanman at ihahayag ko iyong kadakilan. Amen. Purihin po natin ang ating dakilang Panginoon. Amen. Praise God. Umawit po tayo sa ating Panginoon na may galak sa ating mga puso.
Jesus. Hallelujah, Panginoon. We worship you, Lord God, this morning. Lord, we thank you for your goodness in our lives, Panginoon. Thank you, Lord God, sa lahat po ng iyong ginawa sa aming mga puno. And this is our moment to sing how good our God is. Awitin natin kung gaano kabuti po ang ating Panginoon. Hayaan po natin ang ating puso at ang ating bibig ay bigkasin kung gaano siya kadakila sa ating mga puno. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, 'cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after,
Hallelujah. Panginoon, napakabuti mo po sa amin. Tama nga po. From the moment na kami po ay gumigising, hanggang sa kami ay matulog, Panginoon, ang kabutihan mo, Lord God, ang aming nararanasan. Kaya naman po, Lord, we will worship you and we will honor you, Panginoon. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this
namin, Panginoon, sa umagang to, Lord. Tanggapin mo po lahat ng aming papurit pagsamba, coming from our hearts, Panginoon, saying, Lord God, that you are so good, Panginoon. You are so good in our lives, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Ikaw ay hindi nagbabago, na natiling tapat magmula sa umpisa hanggang sa huli, Panginoon. We thank you, Lord God. Maraming salamat po sa mga pangako mo na itinupad mo po sa amin, Panginoon. We thank you, Lord God, sa kadakilaan mo po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, dinggin mo po ang aming mga awiting ito, Panginoon. Confessing, Lord God, na ikaw lang ang mabuti, na ikaw lang ang tapat, na ikaw lang ang holy, Lord God. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa umagang to. Dalangin po namin, Lord, ang presensya mo at ang tagumpay ng gawain ito hanggang sa huli, Panginoon. In Jesus' mighty name, amen and amen. Good morning ho sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay manahimik sandali at magbulay-bulay sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Sinasamba ka namin, O Diyos, sa umagang ito. Sa pagiging makasalanan namin, we deserve your judgment. Pero hindi mo binigay yung what we deserve. Binigay mo sa amin, Panginoon, ang iyong grace. And that is what we don't deserve. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Ang salita mo, Panginoon, ay salamin ng aming buhay, ng aming kaluluwa at ng aming pagkatao. Salamat sa iyo, O Diyos, dahil ikaw ang maghahayag ng aming mga sarili, ng aming mga puso, sa harapan ng iyong mga salita. Dear Holy Spirit, we humbly submit ourselves to you. And dear Holy Spirit, kayo po yung mangusap sa aming lahat. Speak to us. Convict us, Lord. Teach us. Ibigay mo sa amin, O Diyos, ang kababaan sa iyong harapan. Anumang pagmamataas, anumang self-righteousness, pawiin mo ang lahat ng ito. And humbly, we will come before you. We will hear your word. We will submit to your will. Kaya salamat ng maraming, O Diyos. Ito yung aming papuri, parangal, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Ngayon po ay nasa paksa po tayo na Taming the Tongue. The Biblical Power of Words. Yun po ang series na tinatalakay sa buwan na ito ng September. At yung pinaka-theme verse po natin ay sa Proverbs 18:21. Sabi po ron, death and life are in the power of the tongue. And those who loved it will eat its fruits. So, may kapangyarihan yung ating mga dila. Buhay o kamatayan. At kung ano yung pinili natin na mas minahal, aanihin natin yung bunga ng ating mga salita. Panoorin po natin itong short video na to dahil merong isang scientist na nagkaroon ng pagsisiyasat, nagkaroon ng experiment. Panoorin po natin. 1994, Japanese scientist Dr. Masaru Emoto demonstrated something extraordinary. Words can physically influence the world around us. He asked students to speak negative phrases such as, "I hate you" and "You are a failure" to one set of water bottles. Another set was spoken to with loving words like, "I love you" and "Thank you." When the water was frozen and examined under a microscope, the results were astonishing. The water exposed to negativity formed chaotic, distorted patterns, while the water blessed with positivity crystallized into brilliant, harmonious shapes. Here's the most powerful part. More than 70% of your body is made of water. This means that every word you speak sends ripples through your cells, shaping your energy, your health, and even your reality. So speak with love, speak with gratitude, speak life into your world. For death and life are in the power of the tongue, and those who understand this can transform their destiny. If you believe in the power of words, leave a yes in the comments. If you are not following, you may never hear my voice again. But if you are, then congratulations. You are growing every day. Okay. Grabe, no? Nag-research siya. No? Yung tubig, nagsalta ng mga masamang salita. No? Nung chinek sa microscope, hindi maganda yung formation ng water. No? Pero nung nag-speak ng blessings, ang ganda nung nakita, no? Na formation dun sa water. Imaginein mo yon, no? Naisip niya yon na gawin yung experiment na to. Sabi niya, ang 75% ng ating katawan ay made of water. At kung ano yung binibitiwan nating salita, bumabalik sa atin. Kaya totoo yon, no? Na death and life are in the power of the tongue. So may kapangyarihan yung salita. Kaya think before you speak. Okay? Tingnan po natin yung paksa natin sa 1 Peter 3:8-12. At tingnan po natin yun muna ang 8 and 9. Sabi sa talata, verse 8 and 9, sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan. Magmahalan bilang magkakapatid. At maging maunawain at mapagpakumbaba. Si Pedro po ang sumulat niyan. At ang kausap niya po ay ang mga mananampalataya. Kagaya ko at kagaya nyo. Kagaya natin lahat. Okay? At kung paano na ang Trinity ay nagpakita ng pagkakaisa sa paglikha ng lahat ng bagay kasama tayo. Kung paano ang Trinity ay nagkaisa para tayo iligtas. Amen? Sinugo ng Diyos si Jesus
nagkatawan tao si Jesus, minahal tayo ng Diyos, minahal tayo ni Jesus, at yung Holy Spirit, iniwan ni Jesus bago siya umakyat sa langit. At yung layunin ng Trinity ay para sa ating paglago at pananampalataya. Kaya, kung paanong naranasan natin sa pamamagitan ng ating Diyos at sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ang tayo'y mahalin, you are loved, I am loved, we are loved, so therefore, magmamahalan tayo sa isa't isa ayon sa verse 8. At kung tayo po'y nagmamahalan sa isa't isa, magkakaisa tayo. At kung tayo po'y nagmamahalan sa isa't isa, magdadamayan tayo. At magkakaroon tayo ng pagkakaunawaan. At magkakaroon tayo ng pagpapakumbaba. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay naging magkakapatid sa Panginoon. Amen? So, napakalino po sa talatang 8 na nakita natin kung anong nararapat natin na maging relasyon bilang magkakapatid sa Panginoon. Amen? Okay, next. Okay, sorry. Balik muna tayo ron. Hindi ko na nabanggit yung verse 9. Nalaktawan ko yung verse 9. Balik tayo ulit dun sa verse natin. Okay. Verse 9. Look at verse 9. Okay. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain nyo sila. Dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Okay, now listen. Listen. Sino yung binabanggit doon na huwag nating gantihan ng masama ang masama? Mananampalataya o hindi mananampalataya? Okay. Kasi, verse 8, tumutukoy yon sa mananampalataya. Verse 9, sabi, huwag niyong gantihan ng masama ang masama. Huwag niyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila. Dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Okay, dun sa tanong ko, sino ba yung tinutukoy na huwag nating gantihan ng masama, huwag nating sumpain? Tinanong ko kayo, ang tinutukoy ba ron, mananampalataya o hindi mananampalataya? And your answer is, hindi mananampalataya. Question, hindi ba ito nangyayari sa kapwa mananampalataya? No? Nangyayari. So, mas malamang, yung hindi mananampalataya, i-curse ang mananampalataya. Okay? Pero tayong mananampalataya, pag nangyari yon, na kinurse tayo ng hindi mananampalataya, ibe-bless natin sila. Bakit natin sila ibe-bless? Sapagkat tayo po ay tinalaga para pagpalain ng Diyos. Amen. Tayo po ay tinalaga para pagpalain ng Diyos. Kaya kung merong nagka-curse sa atin, huwag nating gantihan ng curse. Kung merong gumagawa sa atin ng masama, huwag nating gantihan ng masama. Okay? Sabi ko nga sa inyo, pwede bang gawin yan ng mananampalataya sa kapwa mananampalataya? Nangyayari ba yan sa totoong buhay? Because in reality, hindi lang naman yung masama ang gumagawa ng masama.
minsan, yung nasa loob ng church, na tinatawag yung sarili na mananampalataya, nakakagawa ng masama. At pag nag-away, maririnig mo yung mga salita na hindi dapat sinasabi ng hindi mananampalataya. Okay? So, alam niyo yung Bethel Temple? Ha? Doon sa may UN? Okay. Yung mga Gen Z, hindi nyo alam yon. Pero kami, alam namin yon. Iniba niya yung pangalan nun, di ba? Hindi na Bethel Temple. Ano yung pangalan nun? Ha? Cathedral of Praise. Pero dati, ang pangalan nun, Bethel Temple. Alam nyo kung paano naibigay sa kanila yung lupang yon? Alam nyo kung paano naibigay sa kanila yung lupang yon? Okay. Naibigay sa kanila yung lupang yon kasi merong isang bilanggo sa Maynila na siguro nagpa-practice ng witchcraft na demon possessed. At si Samral, yung tatay, no, pinakamatanda, siya yung nag-cast out dun sa demon possessed. Nakalaya yung demon possessed. At yung mayor ng Maynila at that time, kung di ako nagkakamali, si Lacson. Dahil sa miracle na nangyari, dinonate niya yung lupang yon na kinatatayuan ng Cathedral of Praise. Pero bago yan, tinawag na Cathedral of Praise, natawag yan na Bethel Temple. Yung Bethel Temple, natawag yan na Bethel Temple. Kasi nagkaroon ng problema within the church. At iyon na, lumabas. Lumabas yun. Kaya dalawang bagay lang. Kung minahal ka ng Panginoon, sa kabila ng pagiging makasalanan mo, kailangan nating magpakumbaba. At kung maranasan natin na ginawang ka ng masama, kasi ang tendency natin, kung ano yung ginawa sa atin, yun din ang ibibigay natin. Yun din ang ibabalik natin. An eye for an eye, tooth for a tooth. Di ba? Okay. Pero hindi yun ang sinasabi ni Pedro sa talatang Siyam. Napakagandang talata. Ano po? Napakagandang talata. Kasi going back dun sa ating napanood na video, yung binibitiwan natin salita, may power. At yung binibitiwan natin salita, bumabalik sa atin. Kaya alam nyo, sinabi ni Jesus, lahat ng binitiwan natin salita, at tayo ay pananagutin, tayo ay hahatulan. At lahat ng lihim, i-announce sa bubungan ng bahay at ipapahayag. At marahil ganyan ang nangyayari sa DPWH. Nagkakabuking na. Kaya nagkaroon ng rally nung 11, nagkaroon ng rally kahapon, ngayon meron uling rally na gagawin sa Luneta. Nagagalit na ang taong bayan. No? Grabe sa Indonesia, no? Sa Indonesia, napapanood natin, no? Sa Indonesia, yung mga corrupt na mga government officials, sinunog yung bahay, niransak. At sa Nepal din, no? Grabe, sa Nepal, ang humakbang, yung mga Gen Z, yung mga bata, no? Tapos nilang wasakin, lahat ng gusto nilang wasakin, tapos naglinis sila. Nilinis nila yung mga kalat nila. Okay. Dahil, okay, next.
Next. Okay, sorry. Taming tongue, pakibalik yan. Taming tongue is divine command for believers. So, yung sumusumpa sa inyo, huwag niyong sumpain. Sa halip, pagpalain nyo. Why? Next. Because we are blessed by God to be a blessing. Amen? Pinagpala ka na ng Diyos. Correct? At dahil pinagpala po tayo ng Diyos, tayo po ay magiging pagpapala. So, a tame tongue demonstrate the transformative power of the gospel. Kung naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, sa pamagitan ng kapahayagan ng mabuting balita, ang kapahayagan ng mabuting balita ay magdadala ng malaking pagbabago sa ating buhay. Amen? At yung pagbabago na yon sa ating buhay na naganap, ang siyang magiging dahilan upang tayo po, kung tayo po ay nilalait, kung tayo po ay kine-curse, i-bless natin sila because God bless us to be a blessing. Amen? So, tingnan niyo po si Jesus. Si Jesus, nung siya ay nakapako sa krus, lahat against sa Kanya. Nung una, nangangaral siya, yung mga tao ay bilib na bilib sa Kanya. Yung mga miracles na ginawa niya, manghang-mangha yung mga tao. Paniwalang paniwala yung mga tao. At yung mga alagad niya. Pero that time, na lahat ay naging against sa Kanya, yung mga tao, siguro kasama yung mga tao na nakinig sa preaching ni Jesus, pero nung pinili ni Pilato, sinong gusto niyong pakawalan ko? Ano sinigaw ng mga tao? Palayain si Barabas. Anong gusto niyong gawin ko kay Jesus? Ipako sa krus. All of a sudden, merong malaking shift na nangyari. Okay? At kahit yung mga alagad, yung mga alagad, iniwan siya. Nandun lang yung mga babae, si Mary na kanyang ina, at si John. All the rest ay nawala. So, pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. So therefore, dapat tayong maging pagpapala sa salita at gawa. Amen? Hindi lang natin sinasabi yung word of blessing, but through our lives na nabago ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ay pagpapalain natin ang mundo sa pamagitan ng salita at gawa. Sa mga mananampalataya at hindi. Ang masama ay mananatiling masama. Pero ang sabi ng talata, huwag nating gantihan ng masama ang masama, kundi daigin natin ng mabuti ang masama. Madali ba yon? Madali ba yon? Mahirap. Mahirap. Merong struggle sa isip, sa damdamin. Pwede mong mahalin yung mabait sa'yo. Pwede mong mahalin yung mabuti sa'yo. Pero yung inutos ng Diyos, inutos ni Jesus na mahalin mo yung kaaway, ang hirap. No? At yun ang nangyayari ngayon sa digmaan sa Middle East. Di ba?
Yun ang nangyayari ngayon sa digmaan sa Middle East. Di ba? Pagka nilusob ng mga terorista ang bansang Israel, lilipad yung jet. Paglipad ng jet, boom! So, ganun lagi, di ba? Pag may namatay sa mga Israelita, lilipad uli yung jet. Boom! Basta meron sa kanilang ginawang masama, meron agad gante. Sabi ko nga sa inyo, hindi madali. Amen? Hindi madali. Hindi madali na daigin ng mabuti ang masama. We need the love of God. We need the grace of God. We need the power of God to be able to do that. Pero, kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon na ipakita, ano ang mas pipiliin nyo? Dahil tandaan natin, yung dila na napaamo ay nagpapakita ng nabagong buhay. Amen? Kung dati kang palamura, nung hindi ka pa mananampalataya, at matagal ka ng mananampalataya, palamura ka pa rin, ano na bago? Kung dati kang tsismosa, nung hindi ka pa mananampalataya, at naging mananampalataya ka na, tsismosa ka pa rin, ano na bago? Kung dati kang palaaway, kung dati kang magagalitin, nung hindi ka pa mananampalataya, at gayon, sabi mo, mananampalataya ka na, pero palaaway ka pa rin at magagalitin, ano na bago? Nabago ka lang ng relihiyon mo. Pero ang pagkatao natin, ang ebanghelyo, ang siyang magbabago. At doon natin magagawa sa biyaya ng Diyos na daigin ng kabutihan ang kasamaan. At pag ginawa natin yon, this is how we can receive God's full blessing. Amen? Kaya ipapakita natin sa salita at gawa na tayo ay talagang anak ng Diyos. At alam nyo, doon sa dadaigin natin ng mabuti at masama, pagkaraw yung ginawa sa yung masama, sinuklian mo ng mabuti. Alam nyo, sinabi ni Pablo, pagka sinuklian mo ng mabuti yung ginawang masama, parang nilalagyan mo sila ng baga sa ulo. Yung bagang may apoy. Parang nilalagyan mo sila ng baga sa ulo. So, ano ibig sabihin nun? Pagka nilagyan mo sila ng baga sa ulo, aalis sila. Hindi nila matitiis na tumayo sa presensya mo. Sila ang mapapahiya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Next. In the relationship within the church and with the world, a tamed tongue helps. Bakit ba nagkakagulo yung church? Bakit? Kasi merong dilang hindi pa maamo. Naghahasik ng kaguluhan. So, sino ang kumakasangkapan sa isang tao na naghahasik ng kaguluhan? Yung naghahasik ng dibisyon. Naghahasik ng away-away. Sino? Ang diablo. Kasi yun ang gusto ng diablo, yung church wag magkaisa. Gusto ng diablo, mawasak yung church. Kung nandyan sa kalagitnaan natin, ang gustong magpagamit sa diablo, sa kaaway, sa halip na sa Diyos, siya ang makakalika ng problema. Kaya mga kapatid, kailangan natin talagang isurrender ang lahat-lahat sa buhay natin para hindi tayo panggalingan ng pagkakabahabahagi at ng kaguluhan. Kaya sa relationship natin sa loob ng church,
maging sa relasyon natin ng mga mananampalataya sa hindi mananampalataya. Kung maamo ang ating dila, makakatulong ng malaki. No? Mahirap naman yung sabi, di ba member nyo yon? Bakit napabarangay? Dahil na-involve sa awayan. No? Okay. Sa mga kapatid, natatawa tayo, mukhang nakaka-relate. Mukhang nakaka-relate. Okay. Kaya mahalaga yon, no? Kaya, think before you speak. Amen? Think before you speak. Because there is power in your tongue. So, makakatulong ng malaki yung tamed tongue sa unity ng believers. At alam niyo mga kapatid, sa relationship natin, magkakaroon po tayo. Di ba, ang sarap kaya makita na yung mga kapatiran sa Panginoon ay nagkakaisa. Amen? Alam nyo, yan ang katuwaan ng pastor eh. Hindi nyo lang alam yon pag nakikita ng mga pastor, nagsasama-sama kayo. Tapos merong emergency, may nangailangan. Tapos yung mga mananampalataya, parang isang katawan, tumutulong. Alam nyo ba yon? Na ang damdamin ng pastor, pag nakikita niya yun, tuwan-tuwa siya. Bakit siya natutuwa? Kasi nakikita niya na ang kanyang mga inaalagaan na tupa nag-grow, nagmamature, at ina-apply nila sa buhay nila yung pag-ibig na natanggap nila mula sa Diyos, mula kay Jesus. Ina-apply nila sa kanilang relasyon sa isa't isa. Pero, pag nakikita nung pastor na nag-aaway-aaway yung mga miyembro, at hindi nagkakasundo, at nagkakabahagi, sumasakit ang ulo ng pastor. Iniisip ng pastor, bakit ba ako napunta-punta rito? Okay. At yun yung sinabi ni Pablo na sumulat siya sa church sa Pilipos. No? Pagkasunduin nyo, no, si Sintike at saka, ano yung pangalan ng isa? Pagkasunduin nyo, mga lingkod ng Diyos yan. Hayaan nyo na sila magkasundo, natural, na hindi tayo nagkakaintindihan. Right? Kasi tingnan nyo po, sa ating iisang palad ay merong 5 daliri. No? At yung 5 daliring yan ay hindi pare-pareho ng haba. Ganon din sa magkakapatid. Kahit kayo magkakapatid, kahit iisang dugo ang nananalaytay sa iyo, galing kayo sa isang ama't ina, magkakaiba ang inyong pag-uugali. Right? At kung nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng tahanan, na nangyayari, madalas, lalong mangyayari sa loob ng iglesia. Amen? Pero ang pag-ibig ng Diyos, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na kumikilos sa buhay natin ang tutulong sa atin. Kaya matututunan natin na magpakumbaba. A humble mind, a humble heart. At ito yung attitude natin. Amen? Kasi sa totoo lang, nung hindi ka pa mananampalataya, hindi ka nagpapaapi. Sabi mo, hindi ako magpapaapi. Hindi ako magpapabuli. Di ba? Sabi mo, lalaban ako. Naging mananampalataya ka na. Naging mananampalataya ka na. Na? So, ang tanong, yung pa rin ba yung prinsipyo mo? O yung prinsipyo na ni Jesus ang prinsipyo mo? Di ba?
So, hindi na yun yung prinsipyo mo. Yung prinsipyo na ni Jesus, ang prinsipyo mo. Amen? Thank you. Sabi ko nga sa inyo, hindi madali. Hindi madali. Kailangan nating mamatay sa ating sarili. Pag umiiral yung ating lumang pagkatao, pag umiiral yung ating laman, kailangan nating mamatay sa ating lumang pagkatao. Na mga kapatid, yung salitang obedience, ano yung 3 letter na napapagitnaan ng obedience? Die. Sa pagsunod sa Diyos, kailangan natin talagang mamatay sa ating sarili. Kasi kung yung sarili natin ang tatanungin, ayaw magpakumbaba. Pero kung titingnan natin si Jesus, nagawa niyang magpakumbaba. At yung pagpapakumbaba na yon ang dapat nating tularan. Kaya, kailangan nating disiplinahin ang ating sarili ng ating attitude na may binagong dila ang siyang maging way of life natin. Amen? Yon ang ating maging way of life. Now mga kapatid, flashback. 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 Alam nyo, habang pinag-aaralan ko to, maraming nag-flashback sa aking isipan. Para akong humarap sa salamin, nakita ko yung mga pagkakamali ko. So, nag-flashback. At alam nyo, habang inaayos ko tong aking mensahe, nakita ko yung sarili ko sa salamin ng salita ng Diyos. At nagpe-pray ako, Lord, nakita ko sa mga nagdaan, eto, nagagawa ko to, nagagawa ko to, nagagawa ko to. Patawad, Lord. Patawad, Lord. Salamat sa salita mong ito na binigay mo na hindi dapat ganon. Pero eto dapat, yung aming dapat gawin. Amen? Kaya flashback sa ating buhay, mga kapatid. So, maganda yon na ako munang tinamaan. Ako muna tinamaan ng salita ng Diyos. Na? Maganda yon. Talagang na-convict ako ng salita ng Diyos. Ako muna yung tinamaan ng salita ng Diyos. Nakita ko yung sarili ko sa harapan ng salita ng Diyos. At tumingi ako ng tawad sa Panginoon. At nangako ako sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko. Kasi, doon sa aming subdivision, ako yung naging presidente ng subdivision. At, alam niyo yung mga tao, lalo na yung hindi taga-subdivision, sila pa yung mas matatapang. At gumagawa na nga sila ng mali, sila pa yung mas matapang. At yun yung struggle ko nun. Kasi pag masyado kang mabait, aabusuhin ka. At pagka masyado kang mabait, lalabagin nila yung batas ng subdivision. At in the long run, wala kayong kaayusan. So, na-realize ko, Lord, ano ba yung mga binitiwan ko mga salta na hindi tama? Kaya sabi ko, Lord, tutulungan mo ako. Amen? Sabi ko sa inyo, hindi madali. Amen? Hindi madali. So mga kapatid, ipakita natin sa salita at gawa na binago na tayo ng Ebanghelyo ng Panginoon. Na yung pag-ibig ng Diyos ay lumalago sa buhay natin. Amen? That we are growing in His love.
Alam nyo, pagka tayo magagalitin, madali tayo mag-react, madali tayo magbitaw ng mga salitang hindi maganda, ibig sabihin nun, hindi tayo nag-grow sa pag-ibig ng Diyos. Dahil kung ano yung lumalabas sa bibig mo, nanggagaling sa puso mo, iyon yung tunay mong pagkatao. Right? Kasi, pag kumuha ka ng baso, nilagyan mo ng tubig, tapos yung tubig na nilagay mo, maraming dumi. So, sa una, yung mga dumi nasa ibabaw. Pero sa katagalan, pupunta sa ilalim. Dahil payapa na yung tubig. Pero pag hinalo mo uli, lalabas uli yung dumi. Ganon na nangyayari sa buhay natin. Talagang araw-araw. Kaya talagang pagising natin sa umaga, Lord, ihanda mo ako sa umagang ito. Ano bang kakaharapin ko? Paano ba ako magre-react? Ano ba sasabihin ko? Amen! Kailangan nating mag-mature. Kailangan natin lumago. Amen! Hallelujah! Praise God. Okay? Dahil sinasabi ng Luke 6:45, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good. An evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaketh. Meron pala tayong lahat na taguan ng kayamanan. Meron pala tayong lahat na baul ng kayamanan. At ang baul natin ng kayamanan ay ang alin? Ang puso natin, ang baul ng ating kayamanan. At kung ano yung lumalabas sa ating bibig, nagpapakita na iyon ang laman ng baul ng ating puso. Lalo na kung halimbawa, ang galing natin di ba? Pag ikaw magko-correct sa ibang tao, ang galing mo magsalta. Pero pag ikaw ang kinorek at ikaw ang pinagsabihan, hindi mo matanggap. Ba't ganon? No? Ba't ganon? Correct? Ikaw, napapansin mo yung mali ng ibang mga tao. Nasa isip mo, kakausapin ko yan. Ang galing mo. Oops, ito. Oops. Tapos pag nagpipreach yung pastor, para yan kay ganon. Para yan kay ganyan. Para yan kay ganire. Hindi mo nakikita yung sarili mo. Pero pag ikaw na yung kinokorek, hindi mo matanggap. Nagre-react ka. Lumalabang ka. Ano sabi ni Jesus? Paano mong matutulungan yung kapatid mo na tanggalin mo yung puwing niya sa mata niya kung merong malaking dahilan na nakaharang sa mata mo? Right? Kaya maganda yung nagdi-devotion. Maganda yung nagko-quiet time. Maganda yung ninanamnam natin at ina-apply natin sa salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kasi bago ka pa i-correct ng ibang tao, kinorek ka na ni Jesus. Bago ka pa i-correct ng ibang tao, kinorek ka na ng Holy Spirit. Kinausap ka na ni Jesus. Kinausap ka na ng Holy Spirit mula sa kanyang mga salita. Amen! Kaya kailangan natin buksan yung ating isipan, buksan natin yung ating puso. And like what I have been telling you, sa paghahanda ko nitong ating talatang ito, kinausap ako ni Lord. Sinalamin niya ang aking sarili sa harapan ng kanyang salita. Kaya pag tayo nagagalit, think before you speak. Tsaka ganito kasi minsan yung ating tendency, no? Sa laman. Okay? Ganito yung tendency natin sa laman. So, nagsalta sa'yo na masakit. Sinaktan ka sa salta. So, ang tendency mo, magsalita ka ng mas masakit. Di ba? Sinaktan ka sa salta. Ano tendency mo? Magsasalta ka ng mas masakit. E di yung kaharap mo naman, mas masakit yung sinabi mo. Magsasalta din siya ng mas masakit. So, ano nangyayari? Sa katawan mo,
sa buong katawan mo, nagkakaroon ng pagbabago. Tumataas lahat. Sa loob ng katawan, tumataas lahat. Right? Acidity. Ano pa? Blood pressure. Emotion. Lahat. Tumataas lahat. Tapos, okay na. Nagpalitan na kayo ng mga sobrang sakit na mga salita. Tumalikod ka na. Tumalikod siya. Tapos, unti-unti, nagsusubside na. Nagsusubside na. Tapos, bigla mo naisip, payapa na. Naghiwalay eh. Nagtalikuran. Pumayapa na. Sabi mo ngayon, ba't ko ba nasabi yon? Sana hindi ko nasabi yon. Nagsisisi ko, ba't ko nasabi yon? Right? Nangyayari ba yon? Ayun talaga ang nangyayari. No? Yun talaga ang nangyayari. Kaya talagang kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Kailangan natin ng lakas ng Panginoon. Kailangan natin ng kapangyarihan ng Panginoon. Kailangan natin ng biyaya ng Panginoon na palagi tayo ay nasa Kanyang kontrol. Amen? Praise God. Okay? Let's continue. Na? Okay. Doon tayo sa susunod na talata, verse 10, verse 11, verse 12. So ayon sa nasusulat, ang nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay. Okay, sino ho dito ang gusto ng masaganang pamumuhay? Taas ang kamay. Yes, lahat tayo. Sino ho dito ang gusto ng mapayapang pamumuhay? Taas ang kamay. Yes, lahat po tayo. Pero meron palang sikreto sa mapayapa at saganang buhay. At sa mapayapa at saganang buhay, may kinalaman ang ating mga binibitiwang salita. Kaya kung tatanungin natin yung sarili natin, ba't ba ako nagkakaganto? Ano ba pinagsasasabi mo? Right? Ano ba kasi pinagsasabi mo? Ano sabi sa talata? Ang nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Na? Checkin ho natin yung sarili natin. Tayong lahat. Ang anumang panlilinlang, ang anumang madayang pananalita sa kanyang labi ay di dapat mamutawi. Yun yung sinasabi ni James. Sa isang dila, lumalabas yung pagpupuri. Pero sa isang dila, lumalabas yung curse. Sabi, pwede ba raw na yung spring merong matamis at saka merong mapait? Hello, church, pwede ba yon? Sa isang bukal, ito matamis. Ito mapait. Hindi pwede. Isa lang yung pinanggagalingan nun, puso. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, the heart is deceitful above all else. Who can know it? Amen? Tulungan tayo ng Panginoon. Pero it's very clear from verse 10 na ang sikreto ng sagana at payapang pamumuhay ay ang ating mga pagbibitaw ng salita. Amen! Sa mga kapatid, mag-iingat po tayo sa ating pananalita. Okay? Ang masama ay iwasan na, ang gawin ay ang tama, at ang laging pagsikapan ay ang buhay na mapayapa. So buti na lang, hindi na ako presidente ngayon ng subdivision. Hindi ko na tinanggap. Gusto nila ako pa rin. Gusto ko na ng mapayapang buhay.
Ayoko na may kaaway. Kasi alam nyo, yung mga gumagawa ng mali, pag sinita mo, sila nga yung mas matapang eh. Dati kung salbahe. Dating sira ang ulo ko. Bago ako naging Christian at bago ako naging pastor. So minsan, lumalabas. Pero naiisip ko, Lord, ano ba yung sinabi ko? Kaya pare-pareho tayo na nangangailangan ng biyaya, himala, kapangyarihan, at pag-ibig ng Diyos. At kailangan natin lumagos sa Kanyang pag-ibig. Kaya sabi ko, ayoko na ng stress. Ayoko rin na may kaaway. Gusto ko ng matahimik na buhay. Kaya mag-ingat po tayo sa ating binibitiwang mga salita. At ano ang sabi ng verse 12? Na kung gagawin natin yan, ang sabi, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katoon. We are the apple of His eyes. Amen. Okay. Nasubukan nyo na humiwa ng apple? Pag humihiwa kayo ng apple, pag ganun, di ba? Ganun, di ba? Okay. Eto, pag bumili kayo ng apple, wag pa ganun ang hiwa. Subukan nyo. Wag pa ganun ang hiwa. Ang hiwa pa ganun. May nakatry na nun? Wala pa nakatry. Bumili kayo ng apple, ang hiwa nyo pa ganun. Pag hiniwa nyo ng pa ganun, ano makikita nyo? Hindi, tama na ang buto. Pero alam nyo makikita nyo? Hindi, alam nyo makikita nyo? Star. Star makikita nyo. Kaya yung salitang, you are the apple of my eye, you are the star of my eye. So, nakatuon ang mata ng Diyos sa matuwid. At hindi lang yon. Sabi ko nga, mag-iingat tayo sa ating pananalita. Sabi, ang kanilang panalangin ay kanyang pakikinggan. Church! Kaya pala ineffective yung ating prayer is because of the words that we spoke. That we have spoken. Kaya mag-ingat tayo sa bitaw ng salita dahil sa ating bitaw ng salita, even our prayers will be hindered. Agree? Agree? Okay. Next. So, a tame tongue contribute to the desire for a good life. So, sabi nyo lahat, gusto nyo ng good life. Gusto nyo ng masaganang buhay. Gusto nyo mapayapang buhay. Okay, kailangan ang ating mga dila ay paamuin. Okay, so ano po? Next, yung divine prescription. Pag pumupunta tayo sa doktor, bibigyan ka ng prescription. Ito ang prescription ng salita ng Diyos. Ito ang standard ng salita ng Diyos. Guard your speech. Abstain from evil tongues. Avoid slander, lies. Layuan na natin si Marites. Gossip that causes strife and pain. Sa totoo lang, pag nakarinig ka ng hindi magandang salta, baon sa puso. Baon sa isip. Tas matutulog ka na lang. Nasa utak mo pa. Right? Hindi bali na. Yung nagsalta ng ganon, mananagot. Okay? Refrain from deceitful lips. Speak truthfully. And avoid misleading words. Promises with reservations and partial truths. Live a life of goodness. Next. Turn from evil. Okay? Yun yung verse 11. Turn from evil, actively reject wicked ways and attitudes. Do good.
Intentionally practice kindness, righteousness, and positive deeds. Cultivate peace. Make a conscious effort to find and obtain peace. Amen? Sa halip na lumikha ka ng kaaway, magkaroon tayo ng kapayapaan. Amen? Pursue it. Work to maintain it in your life and relationship. Sa gawin natin prinsipyo yan. Gusto ko ng kapayapaan sa aking pakikipagkapwa, sa relasyon ko sa pamilya ko, sa relasyon ko sa ibang tao, sa mananampalataya, hindi. Gusto ko na magkaroon ng kapayapaan. Mahirap yung may kaaway eh. Mahirap yung matutulog ka na lang, hindi ka makatulog, biling baliktad ka. Kasi meron kang iniisip. Meron kang nararamdaman. Correct! Kaya kailangan natin magpatawad ngayon. Kung meron pa kayong hinanakit sa puso nyo, kailangan nyo magpatawad. Kailangan malinis yung laman ng ating puso at magsimula ng tama. Amen? Sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen? At napakaganda ng sinabi sa talata, sa verse 12, ang mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. You are the apple of His eyes. You are the star of His eyes. Ang kanilang panalangin ay kanyang pakikinggan. Ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. Amen? So, kung ayaw niyong kalaban ng Diyos, gawin natin yung tama. At ang mahirap, yung ang Diyos ang kalaban mo. Right? So, mahirap yon ang Diyos ang kalaban mo. Praise God. Next. So, ano yung desired outcome dun sa binasa natin talata? Talatang 12. Aligning words and conduct with God's word, God's will, which ultimately leads to a life filled with blessings and satisfaction. Amen? So, buhay na punong-puno ng pagpapala at katiwasayan. Christian should not only avoid conflict but also diligently work to create, maintain peace in their relationship. Seeing good days, filled, and satisfied life is spiritual fulfillment and truthful words. Amen? Bilang Kristiyano, we echo the teachings of Jesus through our way of life. At sa ating kinakaharap sa buhay, kailangan natin ng Christ-like response to suffering. At sa ating pag-uugali, kailangan natin ng Christ-like behavior, no? In pursuing peace. Okay? Finally, sa atin pong pagwawakas, no? Conclusion. The outcome of this way of life is enjoying life to the fullest. Okay, tandaan niyo po, ito po yung sikreto para ma-enjoy natin yung buhay. The reward for following these principles is a life filled with happiness and fulfillment. Higit sa lahat, maranasan natin yung divine favor. God's favor is upon those who live this way. He watches, listens, and blesses them. Pero paano naman yung mga gumagawa sa atin ng hindi maganda? Sabi ni Lord, vengeance is mine. Amen? Vengeance is mine. Hayaan nyo na si Lord ang gumanti sa kanila. Those who slander or mistreat such individuals will be put to shame by their example of virtuous living. Let me end with this story. No? Okay, dito po ako magtatapos itong kwento na to. Okay. Alam niyo po yung istorya ni Queen Esther? Alam niyo yung istorya ni Queen Esther? Hindi niyo alam yung istorya ni Queen Esther? Alam ko, hindi niyo pa nababasa yung Old Testament. Kaya hindi niyo alam yung istorya ni Queen Esther. Okay, si Queen Esther, let me end with this. Si Queen Esther, isa siyang Jewish.
yung kanyang uncle, si Mordecai. Si Queen Vashti, pinatawag ni King Ahasuerus. Pero si Queen Vashti, inignore niya ang utos ng king. Nagpasya ang mga pinuno, sabi, tanggalin niyo na po si Queen Vashti kasi magiging halimbawa siya ng asawang babae na hindi sumusunod sa asawa. Tas ang kamay ng mga asawang babae na hindi sumusunod sa asawang lalaki, huwag na magtaas ng kamay. Yan talaga nagtataas. So sabi, tanggalin nyo na ho si Queen Vashti. Di tinanggal si Queen Vashti. Sa anong gagawin natin? Wala na tayong queen. Magkaroon ho tayo ng beauty contest. Nagkaroon ng beauty contest. At si Esther ang napili. Kasi pinaboran siya ng Diyos. Actually, ulila na si Esther. Pero bili ni Mordecai, wag mong sasabihin kung anong lahi ka. So, wag mong sasabihin kung anong lahi ka. So, hindi niya sinasabi kung anong lahi siya. Okay? So, naging queen. Si Queen Esther. So, alam nyo na yung storya ni Esther. Okay. Meron pong isang leader, no, na si Haman. Galit na galit siya kay Mordecai. Kasi si Haman, tinaas ng Haring Ahasuerus sa pinakamataas na posisyon. At pag lumalakad si Haman, lahat ng mga tao, no, lumuluhod sa kanya. Pero si Mordecai, dinidedma siya. Hindi lumuluhod. Si Mordecai sa kanya. At dahil nakikita niya, sabi ng mga advisor niya, tingnan niyo si Mordecai. Lahat ng tao lumuluhod sa inyo. Pero tingnan niyo si Mordecai. Dumaan kayo sa harapan niya, hindi man lang lumuluhod. Bakit hindi lumuluhod si Mordecai? Kasi ang mga Hudyo, hindi sila lumuluhod sa tao. Hindi sila lumuluhod sa Diyos-Diyosan. Lumuluhod lang sila sa Diyos. Kung naalala niyo po, Shadrach, Meshach, Abednego, nung tinugtog yung gong, doon sa ribultong pinagawa ni King Nebuchadnezzar, sabi ni King Nebuchadnezzar, pag narinig niyo tumunog yung gong, 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 luluhod kayo, hindi sila lumuhod. Lahat lumuhod, sila lang tatlo na iwan nakatayo. Kasi ang prinsipyo nila, hindi sila luluhod sa tao, hindi sila luluhod sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos lang ang kanilang luluhuran. Kaya sa galit ni Haman, nagpagawa siya ng pagbibitayan. Ipapapatay niya si Mordecai. At alam niyo po kung ano nangyari? Hindi lang si Mordecai yung kanyang ipapapatay. Gumawa siya ng kasulatan, pinapirma niya sa hari, lahat ng mga Hudyo na nandito sa ating kaharian, ipapatay. Okay? So gumawa siya ng batas. Alam niyo kung ano nangyari? Sa huli, dapat yung nagpagawa na siya ng bitayan. Doon niya bibitayin si Mordecai. Mordecai. Doon niya bibitayin. Alam niyo ang nangyari, bandang huli, siya yung binitay sa kanyang pinagawang bitayan. Amen? So, yun mga kapatid. Paano yung mga taong gumagawa sa atin ng masama? Hayaan mo na si Lord mag-deal sa kanila. Basta tayo, ginagawa natin yung tama. Kaya anong dapat natin gawin sa ating dila? Think before you speak. Kasi pag nagsasalta ka, nang galit ka, nasasabi mo yung hindi mo gustong sabihin, na hindi yun naman ang gusto mong sabihin. Amen? Remember, there is power in your tongue. At ang sikreto para tayo pagpalain lalo ni Lord, maging matiwasay at masagana ang ating buhay. Ingatan natin yung ating mga pananalita. Okay? So, manalangin po tayo. Salamat Lord sa napakagandang salita mo.
para kaming hinugasan ng tubig ng iyong salita. Para kaming nagsalamin sa harapan ng iyong salita at nakita namin ang aming sarili. Patawad, Lord, kasi marami kaming pagkukulang. Minsan, careless kami sa binibitiwan namin salita. At naiintindihan namin, Panginoon, sa oras na to, minsan, o madalas, tinatanong namin, ba't ganito yung buhay namin? Pero nakakalimutan namin ang iyong salita na ang sikreto ng tagumpay at katiwasayan ng buhay ay ang aming mga binibitiwang salita. Dahil hahatulan mo kami sa aming mga binibitiwang salita. At ang aming ibinulong, ilalantad. Dahil ang laman ng aming puso ay nahayag sa pamagitan ng aming mga binibitiwang salita. Forgive us, Lord. Baguhin mo, Panginoon, ang puso namin. Baguhin mo, Panginoon, ang ugali namin. Baguhin mo, Panginoon, ang attitude namin. Baguhin mo, Panginoon, yung aming mga pananalita. Kung kami ay nakaka-offend ng mga tao, kung kami nakakatiso dahil sa aming mga pananalita, patawarin mo kami. Bigyan mo ng biyaya ang aming salita. Bigyan mo ng pag-ibig ang aming mga salita. At marahil kami nakakapagtanong sa aming sarili, bakit ba hindi nasasagot yung aming panalangin? Bakit ba ineffective yung aming prayer? At sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, na dahil sa aming pagbibitaw ng mga pangungusap, hindi mo kami dinirinig sa aming panalangin. Napakagandang paalaala. Napakagandang mga salita. We submit to you, Lord. We submit to the authority of your word. We submit to the authority of your will. Binubuksan namin yung puso namin sa iyo, Panginoong Yesus, palaguin mo kami sa aming pag-ibig. Kung paano mo kami minahal, Panginoon. At kung paano mo kami patuloy na minamahal at hindi nababawasan ang iyong pagmamahal sa amin, tulungan mo kami na lumago sa pag-ibig mo. We give you praise, we give you glory, we give you honor. Taas po natin yung ating kanang kamay sa Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. Be gracious to you and give you peace now and forevermore. Amen. God bless all of us. Palakpakan natin ng malakas na malakas ang Panginoon.